beloved Boss Mike Cervera. Misa dyan sa EDSA Shrine ngayong araw. Masusundan pa ba yung pagtitipon na yan at malinaw ba kung ano ang kanilang mensahe? Ito yung ano ngayon na tinutuligsa ng mga DDS. Yung nangyaring rally dyan sa may EDSA Shrine at sa People Power Monument. Oo, wala daw tao. Oo, Corina, masusundan daw ito at malinaw na malinaw ang mensahe nila. Katunayan, Ayan na mga kababayan, masusundan pa ang pagtitipon para manawagang ma-impeach si Sara Duterte. sunod-sunod ang magiging pagkilos ng sectoral Sunod-sunod daw. Ulitin ko lang mga kababayan panoorin muna natin. Pasok. Hana, nagdaos daw itong mga grupo ng misa dyan sa EDSA Shrine ngayong araw. Masusundan pa ba yung pagtitipon na yan at malinaw ba kung ano ang kanilang mensahe? Oo, Corina, masusundan daw ito at malinaw na malinaw ang mensahe nila. Katunayan, sunod-sunod ang magiging pagkilos ng sectoral groups na ito para kumbinsihin ang mga mambabatas na pag-usapan at ikasana ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pasado alas 3 ng hapon kanina, tinapos ang misang tinatawag nilang Misa ng Sambayanan sa EDSA Shrine. Nako, yan na mga kababayan. Sabi ni Nurse Dimple Smith, 56,200. Nag-research ba kayo na ito yung saktong sukat ng Quirino Grandstand? At least kayo ho yung nag-research, mga kababayan. At yan na, yung 5 ho, imagine nyo yung yung 1 square meter. Yung 5 ho doon, siksikan na ho yun. Siksikan na. Hindi naman ganun kasiksikan yung tao doon. Di po ba? Medyo awang-awang pa nga. So mga kababayan, ako yung estimate na to, mga kababayan yan, makatotohanan. Yung sinabi ni Nurse Dimple Smith. Opo, tuloy. Daluhan ito ng ilang mga representante ng akademya, mga organisasyon ng kabataan at mga leader ng simbahan. Nako, yan na mga kababayan. Kinakabahan na ho. Kinakabahan na ho ang Duterte neto. Eto, dito kayo kabahan. Yung pinapalabas nila na kinabahan daw, nanginig daw ang itlog ni Pangulong Bongbong Marcos nung nagkaroon ng peace rally ang mga Iglesia ni Cristo, mga kababayan, dito, buong katawan ninyo, kahit mga kerat ninyo, manginginig dito. Kahit kerat ni Sara Duterte, manginginig dito. Dami nito, mga kababayan. Kabahan na kayo. Karamihan sa kanila ay complainants sa 3 impeachment complaint laban kay VP Sara. Ngayong araw, January 16, ang bisperas ng 24th anniversary ng EDSA 2, ang 4 na araw na pag-aalsa noong 2001 na nagpatalsik kay dating Pangulong Joseph Estrada. Muli, nagtitipo ng mga grupo sa EDSA Shrine para ipaglaban ang hustisya at katarungan. Nanawagan si Akbayan Party List Representative Percy Sandanya sa Kongreso na manindigan para sa integridad ng institusyon. Ipinaalala rin niya ang panganib ng mas lalong pang-aabuso kung mananalo si VP Sara sa 2028 presidential elections. Ako po. Sa kasaysayan ng ating Ayan na. Ito ang totoong iwi, mga kababayan. Tuloy. bansa, napatunayan mismo sa panulukan na ito na ang panalangin ay makapangyarihan. Na ang panalangin ay kayang panagutin ang mga nang-abuso sa kapangyarihan. Without transparency, Nako, si Dilima, idol na natin to. there can be no trust. Yung Correct. kanyang blatant disregard for accountability Correct. demands swift and decisive action. Ang ating sigaw, impeach! Nako, si Mother, nagsisigaw na si Mother. Nako po, delikado. Sara Duterte, kinakabahan na yan, no? Impeach! Sara Duterte. Nako po. Ayan. Kaparusahan
para sa mga gumagamit ng pundo ng bayan Nako, sa maling paraan. alam nyo mga kababayan, sa ganitong mga panawagan, nako, yan na umpisa niyan. Oo, ganito yung nangyari sa EDSA 1 at EDSA 2, mga kababayan. Ganito. Oo. Pero nung mga panahon na yan, hindi ako sumasang-ayon sa mga EDSA na yan. Sasabihin ko na uli, yung aking posisyon, hindi po ako sumasang-ayon na nakikialam ang mga simbahan sa usaping politika. Opo ha? Sige. Sabi naman ng mga Iglesia ni Cristo, karapatan daw ng mga rin ito at karapatan daw nila yun. Di sige, go! Ang 3 impeachment complaint na isinampa laban kay VP Sara ay nakaangkla sa umano'y paglustay ng milyong-milyong confidential funds, betrayal of public trust at graft and corruption. Higit isang buwan na Argo, basher ka. Sabi mo dati kakamping ka, loko ka. ang unang impeachment complaint na agad sinundan ng 2 pang kaso, pero nananatili itong nakabinbin sa Kongreso. Inaasahan namang mas lalaki pa ang mga pagkilos ng sectoral groups. Nako, lalaki. Totoo yan. Yan teaser pa lang yan. Kumbaga sa pre-taste pa lang. Argo, nako. Pre-taste pa lang yan. Yung parang, yung mga, ako madalas sa landers. Sa landers, maraming pre-taste doon. Kapag nasarapan kayo, pumakyaw na kayo. Parang ganun. So, mangyayari dito, pag etong mga ito nasarapan, nako, mamamakyaw ng tao ito. Tuloy! Sa January 18, may nakakasang pagtitipon sa EDSA People Power Monument at sa January 25, may pinaplansya rin silang pagkilos kasabay ng kaarawan ni dating Pangulong Cory Aquino. Nako, 25 mga kababayan, dilawan ito. Tuloy! At sa January 31 naman, magkakaroon ng lakad pagtitipon ang Makabayan Groups na isang multi-sectoral rally din. Mga kababayan, meron din kami sa January 31 sa Liwasan naman, mga kababayan. Sige, tuloy! So Hana, mayroon bang mga miyembro naman ng publiko na dumalo? Ilan ang pumunta dyan sa misa? Actually, Corina, meron tayong ilang mga nakausap na biktima ng EJK. Kumbaga, yung mga kamag-anak nila ay mismong pinatay at nasaktan o di kaya naman naabuso noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sila Yan, pabor ako dyan na humingi ng hustisya yung mga yan. Dahil sila'y nawalan ng mahal sa buhay. yung ilan sa mga publiko na dumalo ngayon sa misa at sa tala ng Tindig Pilipinas, nasa 1,000 ang mga dumalo sa misa at inaasahan pa nilang dadami ito sa mga susunod na pagkilos. Balik sa'yo, Corina. Dadami yan. Walang power si Sara para pigilan yung mga pag-aalsa na yan. Isipin nyo mga kababayan, walang power si Sara Duterte para pigilan yung pag-aalsa na yan. Di ba? Paano ngayon ito? Siyempre, magtutuloy-tuloy yan. Sa palagay ninyo, pipigilan ba ni Pangulong Bongbong Marcos yan? Abay, hindi siguro. Baka ibalik sa kanya, mga kababayan. Na bakit ang rally ng Iglesia ni Cristo iyong pinayagan? Tapos kami, hindi. Di po ba? Yan po yung magiging magiging sumbat ng ilang mga Pilipino at ilang mga grupo. Kita-kits sa liwasan. Kita-kita tayo mga kababayan. Meron ng balita kung saan ang susunod at kailan ang kanilang pagtitipon. Si Corina naman mga kababayan, simpleng-simple lang yung kanyang panawagan. Tinanong pa kung kailan yung petsa, tinanong pa kung saan, para bang pinapahiwatig na, eto yung petsa na ito, ay pumunta kayo, yung makakapanood na ito, at eto yung venue, Si Corina talaga Simpleng-simple mga kababayan panoorin nyo. Balik sa'yo, Corina. Mayroon ng balita kung saan ang susunod at kailan ang kanilang pagtitipon. Ayan Simple, Simpleng banat ni Corina,
Yes, Corina. Actually, yung susunod ay sa January 18. Yan ay sa EDSA People Power Monument na isang pagkilos din. At 25 naman ay sa birthday mismo ni dating Pangulong Cory Aquino. At ang huli na malaki umano ayon sa ilang mga leader ng sectoral groups na ito ay sa January 31 dahil isa itong multi-sectoral rally. Corina. Malaki. Sabi ko sa inyo, utay-utay lang eh. Ha? Utay-utay lang. It's only sabi ni L. If 60,000, it's only 3,000 Hindi mali mo yan. Mali. Computin nyo ulit. 60,000, i-times 5 nyo na. Ganon. Kasi per square meter, 60,000 square meter, equivalent of 6 hectares. Kung titignan ninyo yung Quirino Grandstand, hindi aabot ng 6 hectares yon. Hindi aabot ng 60,000 square meter yon. Maliwanag, nililiwanag ko. So yan mga kababayan, sunod-sunod na. At eto pa mga kababayan, nako po. Alam nyo mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos dapat pinag-iingatan nila. Bakit kanyo? Eto yan. Maging kalmado ang isang tao, sobrang bait at iniiwasan ng mga pagtatalo, mag-ingat ka. Napapansin ng taong ito ang lahat ng bagay. Correct. Nanatili silang tahimik dahil alam nila na kung bibitawan nila ang kanilang saloobin, makakasakit sila. Tama. Pinipili nilang manatiling kalmado at itinatago ang lahat ng emosyon. Ngunit kapag sumabog ang kanilang galit, ito ay parang isang tunay na bagyo at ang taong nagpasiklab ng kanilang galit ang magdurusa. Nako, narinig nyo yung mga kababayan? Bakit kaya natatawa sa about rally niya? Nila kanina? Nung makita ko sila, ang dami-dami. Kuding tawa. Ano ba yung tinatawanan nyo? Alin po ba yung nakakatawa? Tingin ko na may walang nakakatawa. Sa rally ng Iglesia ni Cristo, walang nakakatawa doon. At sa rally ng mga pro-government, walang nakakatawa doon. Bakit kanyo? Bakit to kailangan nating matawa? Dapat malungkot kayo. Bakit? Yan ay nagpapakita, maliwanag na pagpapakita na ang mga Pilipino ay hindi nagkakasundo-sundo. At merong mga grupo na taliwas sa hangarin ng gobyerno na hindi magandang hindi maganda at hindi makakatulong sa ating ekonomiya. Kaya wala hong nakakatuwa at nakakatawa dyan sa mga rally-rally na yan. Maliwanag tandaan ninyo, ang apektado ay taong bayan. Opo, hindi po ang mga politiko. Yung mga politiko na yan, ginagamit lang ang mamayang Pilipino. Tandaan nyo yan. Wala hong maidudulot na maganda ang ganyang mga pagkilos. Wala hong maidudulot. Yung ginawa ng Iglesia ni Cristo, wala hong magandang dulot yan para sa aking pangunawa. Ay kita nyo lalong nagkaroon ng pagkakabahabahagi at pag-uungkat ng mga tinatago di umanong mga kabulukan ng Iglesia ni Cristo. Masaya po ba yon? Hindi ho. Ngayon naman, ito namang grupo ng misa daw at taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos na tulad ko, wala rin hong magandang dulot. Ang maganda lang, maipakita natin at ma-express naman natin yung ating mga saloobin. Pero alam nyo, kung wala ng mga pagtitipon na ganyan na nauna, sana, wala na rin ganito. Di po ba? Kung sana na nagtuloy-tuloy lang ang investigasyon at proseso para ma-impeach si Sara, wala na sanang ganito. Kung tayo at ang iyong mga mambabatas at yung mga opisyal ng gobyerno ay sumusunod sa panuntunan ng ating constitution, wala ho tayong problemang ganito. Di po ba? Kaya kapag tayo ay kumukontra
sa ating mga umiiral na batas, mga kababayan, dyan ho talaga nag-uumpisa ng kaguluhan dahil ho kapag kayo'y kumontra, meron hong kokontra sa inyo. Ganun po yun. Siyempre ho, yung mga pumapanig na alam nila na mali yung inyong ginagawa, ipaglalaban naman nila yung alam nilang tama. At ganun din po ako, alam ko ho, sa aking pansariling opinion na may mali. May mali sa kukonsinti kay Sara Duterte na hindi ma-impeach, may mali. Parang pinipigilan ho natin yung proseso ng batas natin na gumugulong para kay Sara, para panagutin o para malaman ng taong bayan kung ano yung katotohanan. So mahalaga po yung katotohanan para tayo magtuloy-tuloy. Tandaan nyo mga kababayan, hindi po tayo matatahimik ng itinatago natin yung kamalian. Mas mahalaga po, sabi nga sa isang relasyon, yung pagtanggap ng kamalian ang siyang magpapaluwag ng inyong samahan. Di po ba? Pag hindi ho ganon, sinisikil natin na malaman ng katotohanan, wala. Hindi ho tayo magiging masaya. Di po ba? Yan po yun. So yan, mga kababayan, nakita nyo naman yung mga balita ngayon at maraming mga Pilipino ang nagbibigay ng pahayag, opinyon, pananaw, pagtuligsa sa iba't ibang mga nangyayari sa atin dito sa bansang Pilipinas. Tulad niyan, ang pinakamalaking issue ngayon ay ang pagsagawa ng peace rally ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo at may mga host sila o MC sila o sino pa mang mga tagapagsalita nila doon na talagang diniinan nila yung usaping politika at maraming nakapuna na teka muna, mukhang mali naman. At tingin ko rin naman na meron. Di po ba, mga kababayan? So, yun mga kababayan. At ngayon, ano ba tong tinalakay na yan? Si Pangulong Bongbong Marcos, napakatahimik na tao, pero malalim ho yan. Pansinin ninyo. Pansinin ninyo yung mga kilos ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nyo ma-predict kung ano talaga yung kanyang pinaplano. Hindi nyo ma-predict kung ano yung mga gusto niyang mangyari. Ganun ho. Basta siya tahimik lang. Bibihirang magsalita. Hindi nyo ba napapansin? Ganun na ganun. Di ba? So, mga kababayan, malalim na ang gabi. Opo, maaga pa ako bukas. Kaya mga kababayan, hanggang dito na lang. Kita-kita po tayo sa susunod na ating live. Bukas po, tatry ko makapag-live dahil sa mga taga Nueva Ecija, inaanyayahan ko po kayo na sumama dahil meron ho kaming bubuksang branch diyan sa Talavera. Sa Talavera po may bubuksan kami bukas ng umaga. Meron ho kaming motorcade. Opo, baka madaanan nyo kami. Yun hong Livive Philippines kasi meron kaming branch sa Qatar ng Livive Qatar. So yung binuksan naman namin dito, Livive Philippines. Opo. Sa mga taga Nueva Ecija po, kita-kita po tayo. So mga kababayan, hanggang dito na lang kasama si Pangulong Bongbong Marcos, Opo, magpapaalam na po kami. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. At si Pangulong Bongbong Marcos nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.